What's up, JP here and welcome to JP Investing. Today is August 30, 2025 and we are now looking sa graph ng PSEI. And as you can see, sobrang bagsak. Yes, pero you know what? Yung portfolio natin, kahit napabagsak yung PSEI, yung portfolio natin pataas, no? Ito yung sinasabi ko na hindi mo kailangan mag-base sa index, no, para malaman kung okay ba yung market o hindi, kasi ikaw tsaka yung nagde-decide ng index is hindi naman kayo parehong tao, no. Magkaiba kayo ng paniniwala, magkaiba kayo ng tingin sa mga stocks, kaya hindi porket pababa yung index hindi ka na mag-i-invest, no. So ayun lang, no. Tanong ko lang din guys, sino yung mga pupunta dito sa sa yung pa-event ng Call Financial sa SMX MOA? Kita-kita tayo doon. Pupunta rin kami doon. No? Tsaka meron ba ditong mga excited na doon sa IPO ng Maynilad? So, ayun, sabay-sabay tayong bumili ng IPO. No? So, ang strategy ko pala sa IPO, halos lagi naman, or ay hindi, technically pangalawang beses ko pa lang naman bibili sa IPO. No? If ever, pinakauna kong IPO is yung TAP, and pangalawa ngayon, Maynilad, no? So, I'm planning to buy an IPO sa Maynilad and ang strategy ko is if bumaba yung price ng 20%, magka-cut loss na ako. Pero pag hindi, siguro mga 15%, no? Mag-average up ako. So, ayun lang para lang malaman nyo, no, na ganun yung strategy ko. Well, ganun yung strategy ko dati sa top line, pero I think nasa 10% lang yun sa akin. Inisip ko nun, pag bumaba to ng 10%, bibenta ko na. And if hindi, mag-average up ako ng 10%. And ayun, kaya tayo kumita ng maganda-ganda dun sa top line. No? So with that being said, punta na tayo dito sa ating Excel file. So nandito na tayo sa Excel file. Nandito na tayo sa week number 98. Tama ba? 98. 97, no? Which consists of August 25, 2025 hanggang August 29, 2025. And money invested, wala, dahil bubunuin pa natin tong 18,500. Para po dun sa mga bago, no? Etong 18,500 as inutang ko sa sarili ko and binabayaran ko siya monthly, no? Monthly 9,000. So, ayun, mga 2 buwan mahigit pa akong hindi magka-cash in, no? Bakit ako umutang sa sarili ko? Ito po ay dahil dun sa gusto kong i-capitalize yung pagtaas ng mga certain stocks na nagtaasan last time. And awa naman ng Diyos, kumita tayo dun, no? So, ayun. And plano ko siyang bayaran sa sarili ko, no? So, parang advance cash in lang siya. Ayun yung sinasabi nila na dapat lagi kang merong cash or lagi kang handa para in times of opportunity, lagi kang merong mailalabas, no? So, ayun, tulad ngayon, binenta natin yung PPC and sabi natin na bubunuin pa natin to, no? And yung pinagbentahan ko ng PPC, well, may mga nabili na ako, ito, tsaka to, no? Pero may natira pa rin doon, and yung natira doon, yun yung plano kong ipambili sa IPO na Maynilad, no? So, dividend receive, wala tayong natanggap na dividend ngayon. Matumal ang dividend ngayon, no? Lalo na noong August. Ilang weeks to? 1, 2, 3, 4. Halos isang buwan na walang dividendo. Pero ngayong September, medyo maganda-ganda yun. Tingnan mo. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na stocks yung magbibigay sa atin ngayong September. So, ayun, nakakatuwa. Madami-dami. Pero hindi siya ganun kalaki. Ayun, so, abangan natin yan. Parang next week yata may marireceive ako kung hindi ako nagkakamali. Para mga 5 yun. Hindi ko maalala kung anong company. Pero, parang next week may marireceive tayong dividendo. No? So, stocks that we bought Globe and Plus. So, ba't bumili ako ng Globe? Kasi para sa akin, naniniwala ako na sobrang undervalued pa rin ng Globe. Kung titingnan nyo yung buy dates ko sa Globe, saan na ba yan? Ito. Bumili ako sa kanya ng 1,678 and tingnan nga natin siya ngayon. So, sobrang bagsak niya, no? So, ayun, gusto kong i-take tong opportunity na to para mag-average down sa kanya. Ang huli kong bili sa kanya ay, ano nga ba yan?
1678, no? 167. Hindi pala ito yung huli. Ito yung pinakaunang bili ko sa kanya. So, ang layo na. Try, sabihin na natin dito sa 1679. Ayun, halos 10.5% na yung binagsak niya. And yung pangalawang bili ko, 1729 lalo na, no? Ito yung medyo tumaas-taas ng konti. Yan, sabihin natin dito. That is 12.83%, almost 13%. And, ayun, para sa akin, good opportunity na to, na bumili ako ng 1538, though kahit na bumaba pa rin siya, no? Okay lang yon. Dito, bumaba siya ng 2%, no? So, ayun. And anong plano ko in the future? Plano ko pa rin bumili kung patuloy siyang bababa. Bibili pa rin ako ng globe. Kasi para sa akin, undervalued pa rin siya. And yung sunod ko na binili ay Plus, no? So, sobrang aapektuhan ng news yung DG Plus ngayon, no? Kaya tuloy-tuloy yung pagbagsak ng presyo niya, and I believe na hindi ito yung fair value ng Plus. Sobrang naapektuhan lang siya ng mga lumalabas na balita and pag-regulate sa kanya. Pero para sa akin, sobrang undervalued nito. And I want to take the opportunity, no, habang mababa pa yung presyo niya na bumili dito. I don't know kung kailan to tataas. I don't know kung babagsak pa rin to. Pero ang alam ko is tataas pa rin to eventually, no. Wag lang mabankrupt yung kumpanya. Ibang usapan na yun, no. Pero sa ngayon, para sa akin, sobrang undervalued nito, no. So, ayun lang, dalawa yung binili ko. And stocks that we sold, wala sa ngayon. And market value is 439,257. So, parang tumaas siya ng halos 2,000 from last week, no? And we have a total unrealized gain of 27,258, 52.89, and we have a total dividend of 20,593.12. Ito na po yung total dividend na receive ko simula nung nag-invest ako sa loob ng 97 weeks, no? So, ayun, wala pang 2 years, no? So, we have a total gain of 118,672. Ito po yung sama-sama na ng capital gain ng dividendo, yung mga na-take profit natin, no? So, ito na yan, 118,672 na yung kinita natin overall. And we have a total gain percentage of 37.02%, no? So, yung total money natin na na-invest in 97 weeks is 320,585, no? So, in 320,585, kumita na tayo ng 37% niya. So, hindi na rin masama para sa akin, no? Kasi ang average lang naman na, I don't know sa PSEI, parang mababa sa PSEI. Pero ang average na gain ng stock market is nasa around 8 to 10%, no? And giving a 37% in less than 2 years is, para sa akin, is a very good result na. Para sa akin lang naman. I don't know sa inyo kung mala Warren Buffett kayo mag-invest. So, ayun, ewan ko na lang. And punta tayo sa dividends given. Yun, so medyo na bigyan natin ng pansin ito kanina. So, ayun, maganda-ganda yung mga dividendo na makukuha natin sa September, no? Madami-dami siya. And pagdating ng October, ano to? Ay, SEB. 14 pesos pala yun sa SEB. And 300. So, meron tayong 3,000. Maganda-ganda rin sa October. And eto, yung November tsaka December, ano ka lang to? Parang inassume ko lang based dun sa mga last na na-declare nila na dividend, na nasa 4,500 yung makukuha natin dahil sa DMCI tsaka SCC, no? And may fill rate na rin. And also sa December ay 1,300 lang. So approximately we'll be having a 23,905.91 na total dividend sa kabuuan ng 2025. Pero I don't know kasi maaari pang tumaas yung mga dividendo nito, no? Base lamang to dun sa binigay nila last year, and we don't know if tataas nila. So we have some buy dates na, no?
DMCI tumaas na to eh. And bago pa siya tumaas, na ba siya ngayon? Let's see. Parang ayun, taas na. 10.76 and medyo na-capitalize natin yung pagbagsak niya in recent days, no? Kasi nakabili tayo sa kanya ng 10.18 pesos ng 10 board lot or ilan ba yun? 1,000 shares, no? 1,000 shares ng 10.18 and ngayon ay nasa 10.76 na siya. So, that's very good kahit paano nakapitalize natin bago siya umangat, no? Ganda-ganda yung bili natin dito. Ilang percent na yung tinaas, no? That's 5.7%, no? That's crazy. Ganda na rin. So, punta na tayo dun sa ating comparison ng ating portfolio. So, nandito tayo sa comparison ng ating portfolio. Yung huling update natin is August 22, 2025. And itong pinakabago nating update is August 29, 2025, which is kahapon. No? So, A-rate mula 43.5 naging 44.7. Ang taas na niya. ATI mula 27 naging 27 pa rin. SEB mula 36.6 naging 35. Mababa yung SEB. And Costco mula 7 naging 7.31. Tumaas na rin. Citicorp mula 3.67 naging 3.73 na siya, tumaas na rin. DMCI mula 10.2 naging 10.76, maganda-ganda yung taas. And fill rate mula 3.54 naging 3.65 na siya, okay, tumaas din. Globe 1632 naging 1507 na lang siya. Keeper mula 2.68 naging 2.62, mababa ng konti. LTG 13.9 naging 14.02, tumaas na rin. And Metro Bank mula 71.25 naging 70 na lang siya. And Mega World mula 2.13 naging 2.06. And Plus mula 26.9 naging 23 na lang siya. So if patuloy na bumagsak to, I think bibili pa rin ako, no? Itong Plus. Alam ko tataas to, hindi ko nga lang alam kung kailan. And RFM mula 4.18 naging 4.18 pa rin. SCC 32.5 naging 32.9 na siya. And top mula 1.66 naging 1.51 na lang siya. So we have total market or equity value mula 437.90 920.62 naging 439,257 na siya, no? So ayun lamang para sa week na to. Maraming salamat pa rin sa mga patuloy na nanonood, sumusuporta dun sa mga nagko-comment. Maraming salamat. Sana patuloy pa kayo manood. And please do subscribe, yun lamang po. Maraming salamat. JP out.